Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadideport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Siyang mapanghalina, maraming pusong nagagayuma. Kahit saan makita, hinahangaan ang maliit niya. Ika'y pinapangarap, maging isang kasuyo. Pagkat kaligayahan, makamdam lamang ang iyong puso. Ang dalaga ay dilag na namumukot at ibang-iba. Sa iyong kilos at pananamit, walang pusong di maaakit. Ang bango at karigtan mo'y nakasasabi. Manilenya, Manilenya, kay sarap ng pagmamahal pagkat romantika. Hirap ko't kalungkutan, sa halik mo ay mapaparang, lalo na't tanging ikaw ang minamahal. Ang dalaga, Manilenya, ay dilag na namumukot at ibang-iba. Sa Diyos at pananamit, walang pusong di maaapit. Ang bango at kariktan mo'y nakasasabi. Manilenya,
malilenya. Kay sarap ng pagmamahal pagkat romantiko. Hirap ko't kalungkutan, sa halik mo'y mapaparam, lalo na't kung tanging ikaw ang minamahal. Hirap ko't kalungkutan, sa halik mo'y mapaparam, lalo na't kung tanging ikaw ang minamahal. Ayan ang dalagang Manilenya ng Silahis Trio. Pero kami naman kumanta ngayon dito. Buo pa ba yung Silahis Trio, Ber? Wala na akong balita. Wala na. Wala na rin lahat siguro. Wala na silang lahat, sorry. Matatandas natin yan. Tandas natin. Ayun, ang susunod naman na awit ay si Piping de Leon, pagdating ng Takip Silim. Sa B, Pati, di ba? sa bilang dinggin mo ang awit niya ring puso at lagi nang sumasamo pag-ibig na sa akin tumubo. Ikaw ang siyang unang nagturo. Pag-iliw, pagdating ng takip silim, ang langit ay namamanglaw na rin. Subalit ang pag-ibig kong dalisay ay tunay at hindi magmamali. Malasin mo ang dilim at ang liwanag. Palaging magkapiling hanggang wakas. Pag-iliw, ganyan ang ating katulad. Sa puso, ang pag-ibig ay wagas. Malasin mo ang dilim at ang liwanag. Palaging magkapiling hanggang wakas. Pag-iliw, ganyan ang ating katulad. Sa puso, ang pag-ibig ay wagas. Pagdating ng Takip Silim. Sinong kumanta niyan, Peping?
Maraming kumanta niya. Si Rick Manrique, Rick Manrique. si Eli Bautista, Carmen Soriano, Carmen Soriano. at marami pa iba. Kasi hindi ko lang siya narinig. At iba pa. Na-record din namin sa Bigla. Kasama ka. Hindi, duet kami na Ray. Meron kayo. Nagdueto kayo. Single, 45. Naiplakaran niya. Single 45 45 RPM. lang, hindi kasama sa LP. Sa LP. Hindi wala sa LP, hindi kasama sa loob. Hiniwalay, pero 45 45 RPM. Oo. Ang kabila nun, mamimitas ako sa bulaklak. Pinag-uusapan kasi namin yung vinyl na plaka. Kasi ngayon hindi na masyadong wala na eh. Pero mas maganda ang vinyl dahil na na-preserve. Hindi ka makain ng mga tape, wala na, sabog na, wala na. Gone, forever, wala na. Walang turntable. Kaya nga eh. Ano kaya, mag-produce tayo ng ganyan, Ber? Pwede siguro. Sa Bilyar Record din. Sa Bilyar. Yung pagkatapos tapos. Bilyar Record sila. Kay Manuling Bilyar. Manuling Bilyar. Kami naman po, hindi pa namin sinasabi dito sa ere, pero meron naman kaming niluluto para magkasama-sama kaming 5 sa entablado. Yun. Para naman ma-appreciate ng mga tao yung pagkanta natin. At kayo po ay nakikinig sa 1278 kilohertz AM band, radio magazine. Papapakinggan nyo rin ito sa sa cellphone. I-upload nyo po sa Google Play Store or sa App Store ng Apple. At nandun yung Philippine Online Radio. Tapos hanapin nyo yung RP3. Yan. So, nasa ikalawang bahagi na tayo ng Kundiman at iba pa. At ang kwentuhan kasi hindi napuputol eh. Yung pinag-usapan natin, yung artista, sabi ko nga kanina, si Kuya Eddie, marami ring nilabasan to eh. Di ba Kuya Eddie? Ano yung mga pelikulang naging nakasama ka? Si Chirichit Alibangbang at saka si Otra Dolphy. Vez Señorita. Ayun. Tsaka yung sa atin. Sa atin. Na hindi napalabas. Nakasama ka? Among the Riles? Nakasama ka? Among the Riles? Home Along the Liris daw, Hindi, nakasama ka? si Tommy Angeles lang ang Nakasama. Tapos kaming tatlo, mga lasenggo, hindi na ipalabas. Hindi na ipalabas. Hindi na ipalabas yun eh. Nakatambay kami sa kanto. Totoo lang. Nag-artista rin. Sa si Chirichit Alibangbang, masarap sumama kay Anong Dolphy. pilabasan mo, Piping? Nag-artista ako sa Sinakulo. Oo. Mahirap din yun, ha? Mahirap din yun sa Sinakulo. Kaso, taga-ano lang ako. ng cruise. Nagadala. Nagtatahawak ng cruise. Minsan, masarap mag-artista. Minsan, ayun na nga, nasuba. Kami naman, nung unang-una akong gumanap dun sa mga, yung tawag dun, 700 Club, diyan ako nahasa eh. Diyan ako nahasa. Ang talent fee namin dun, 400 pesos. Ilang ang talent fee. Pero mabait ang namumuno ng 700 Club. Mabait sila. At maraming training doon na hindi mo makukuha sa workshop. Yan. Saka mga teleserye sa TV. No? At teleserye. Ang dami ko nang nilabasan na teleserye. Yun lang mga karanasan kagaya nung yung nahulog ako sa bangin sa Quezon Province. Tinawagan ako ni Silvia Laratore. Sabi, Silvia Laratore, sabi ko, ba't ako tatawagan nun, di ba? Wala si Silvia Laratore nga. Sabi ko, kanino mo nakuha yung nakuha yung number. Binigay raw ni Jumides Maturan. Kinuha ko doon sa Biglang Sibol sa GMA. Biglang Sibol. Sama ko sina Celia Rodriguez. Tapos nakalimutan niya, meron pa pala siyang tawag doon. May tawag kami doon eh. Continuation. Nawala sa isip niya. Kasali ko pala ako doon ah. Kaya nga nung araw, merong tinatawag na legman. Yung legman na magsasabi sa ito, may shooting ka. Ito yung may wardrobe. Ngayon wala nang legman. Nasa cellphone na lang eh. Kailangan, sa cellphone naman, kailangan mong umarte. So, ang tawag namin, mag-VTR ka. Pag pumasa ka sa VTR, pasok ka. Pag hindi ka pumasa, wala. Huwag ka na maghintay. Ganon. Sa dami naman ng mga tawag namin ay mga nag-handler o mga handler. Pabilisan. Kumbaga,
Kung meron kang wardrobe, meron kang ganito, tumuloy ka na. Sumama ka na doon. Kaya lang minsan, yung susuungin mo, hindi mo alam pala, patibong pala. Kasi mararanasan mo talaga, walang pagkain minsan. Hindi lahat ng set may pagkain eh. Hindi lahat eh. Pero naalala ko yon yung gumanap ako na pungsoy expert sa teleserye yon na ang nakasama ko doon si Bernadette na asawa ni Gary Estrada. Yun. Si Gary Estrada. Natatandaan ko pa yung linya ko doon eh. Sabi ko, Lolena, ikaw lagay dito, Malaysia. Ikaw, alis ito. Ay, tuwan-tuwa yung direktor. Tapos ito naman si Bitoy. Kasi nakita niya, nung araw, kuya, di ba, ang bagal-bagal ko magsalita. Sabi ni Bitoy, kunin mo nga yung mabagal magsalita. Pinahanap ako. Yung pala, gaganap akong doktor. Na ang linya na, tatandaan ko naman doon, ito yung linya eh. Sabi ko kay Bitoy, mabuti maghanap ka ng bakasyon. Kasi, yung nararanasan mo, stress, sabi kong gano'n. Yun ang mga linya, pero mahaba. Kailangan mo nga magmemorya eh. Kailangan mo. At kapag merong direktor na gusto, word for word, pag meron kang na-encounter na gano'n na direktor, hindi ka lulusot sa adlib. Hindi ka lulusot. Yun yung Bitoy na sinabi, Ben Cosca. Bitoy si Michael B. Iba pala yun. Michael V. Oo. Hirap po sinong apelido nun eh. Ayun, si Michael V. Ang susunod naman na aawit ay ikaw na pala, Ber eh. Pinalangga. Pinalangga, waray-waray ini, pero Tagalog ang kakantahin ni Ber. Tagalog ang lyrics.
si Verdaya Pinalangga. Next time, muray naman ang kantahin mo. Nirecord nyo yan, no? Oo, record namin ni para kasama sa bar dito sa Aquarius Record. Aquarius Record. Itong sila Piping De Leon, Eddie Suarez, si Verdaya, sino pa ba yung kasama nyo? Marlon. Si Marlon. Reposte. Oo. Si Ray Lucero. Emma Regis. Carmen Camacho. Si Carmen Camacho pa pala. Kasama nila yan sa Harana ng Puso. Yun. Na dating ano rin yan, dati kayong nanggaling din dito, no? Sa dito sa kabila. Yun ang ano, sila yung miyembro ng Mabuhay Singers na sinasabi. Sa tagal mo sa industriyang ito, ano yung karanasan mo na hindi mo malilimutan? Alam mo, nalimutan ko na. Nalimutan yan. Hindi, marami tayong karanasan eh. Yung ako yung isang hindi ko malilimutang pangyayari sa buhay ko bilang artista, yung nahulog ako sa sa mismong Mount Banahaw, nahulog ako doon. Buti ka mo, dala-dala ko yung maleta ko. At hindi ako lumusong doon. Sa malalim. Dalawa yung Banahaw na yun. Dalawang bundok. Dalawa nga. Tapos minsan, ayun, yung may bagyo, hindi pwedeng hindi ka wala doon. Pero maganda yung nangyari sa akin, merong signal number 3 yata, Metro Manila. Sinushooting nila yung yung commercial ng ABS-CBN, yung The Black Box. Nako, sabi ng director, pinatawag pa ako, sabi pero patay na si director Chris, ng babae siya. Sisilip ka lang naman ganun sabi niya. Hindi nila makuha yung angulo. 2, 3 yung director. Yung may director sa baba, merong AD sa taas, may isa pang AD na assistant director. Aba, yung isang director, ako hinila, pakanan. Yung isa, tinulak ako. Kailangan na makita yung kalbo ko dito Yon, ABS-CBN Black Box, nako. Ang daming artista nakasama doon. Si anong bida doon si Sarah G. Tsaka yung mga gumaganap sa PETA. Yan, sila yung mga bida diyan. Sama yung anak ni Jose Manalo. Yung nakalimutan ko yung last name niyan. At isa rin yan sa nakasama namin si yung Napoles na lalaki. Yung nakasama rin namin yan. Masarap ang mga ganyan, mga pagkain, bla bla bla. Pero yun ang panahon na biro mo, bumaha, kailangan mo magpunta ron, di ba? Sa Barangay Singkamas, sa Makati, looban yun looban at dinadaanan ng tubig, di ba? Ayan, si Pinalangga. Susunod naman na awit ay si Nick Corong, Buhay ng Aking Buhay. Repeat from the top. Ikaw lamang ang buhay
lagi kong damhin ang tanging pagsamo ng lumuluha kong puso. Ang talay lumisan at ang puso ko'y iniwan. Damhin ng iyong pagdamay, siya lagi kong hinihintay. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Pinangungunahan ng Department of Health, sinusunod ng PEMAT ang pinakamataas na pamantayan ng World Health Organization. Katunayan, ginawa na sila ng prestigyosong WHO Emergency Medical Team Badge, isang patunay ng kanilang dedikasyon sa klinikal na pangangalaga, logistics at sanitation. Ang PEMAT ay binubuo ng mga elite teams mula sa Metro Manila, Luzon at Visayas. Nitong 2023, ipinakita nila ang kanilang tibay at malasakit nang tumugon sila sa 7.8 magnitude na lindol sa Turkey, kung saan mahigit 1,000 pasyente ang natulungan. Kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga karatig bayan ng Subic Bay Freeport Zone upang lalong mapaigting ang paglago ng ekonomiya sa mga ito at maging aktibong bahagi tungo sa pagkamit ng ating bagong Pilipinas. Sa panahon po ng ating Presidente BBM, nag-release po tayo ng 204.7 million pesos sa ating 8 contiguous municipalities. Kami po siyempre ay nagpapasalamat dahil ito po ay suportang naipagkakaloob po niya sa SBMA. Kaya po tayo nakakapag-share din ng blessings sa iba nating komunidad. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. If food happens to be the concern, then Clark is in the heartland of an agricultural powerhouse. Ang Clark National Food Hub ay naglalayong gawing abot kamay at dekalidad ng pagkain para sa bawat Pilipino. Nagbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa agrikultura, negosyo at trabaho. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas kung saan abot kaya ang kalidad ng pagkain. Clark National Food Hub, sentro ng progreso. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naipasa ang isang mahalagang batas para sa Build Better More. Ito ang Republic Act No. 12066 o ang Create More Law. The signing of the Create More Act is a resounding testament of our commitment to make the Philippines the destination of choice for investments. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, we can now offer the most generous incentives package across ASEAN. Gawa nung pag-enact itong Create More sa administration ni President Marcos. So tayo na may pinaka-generous sa fiscal incentives. Kung sasabayan pa natin ito ng enhanced ease of doing business, which is yung din ang ginagawa ng PEZA sa pamamagitan ng mga economic zones. Diyama ko na in ASEAN, we can be number 2 when it comes to FDI attractions. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Lounge area, check. Restrooms at shower, check. Charging stations, check. Dining facilities at souvenir center at marami pang ibang pasilidad to enhance the overall tourism experience. Yan ang Tourist Rest Area o TRA na proyekto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Tourism. They say that each brand has a story. As for the Filipino brand, ours is deeply rooted in our rich cultural heritage, and the tourism sector plays an invaluable role in the promotion of the Filipino brand. Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family. Talakayang makakalikasan. Anything under the sun. Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo
matud nila ako dili angay nga magmanggat sa imong gugma matud nila ikaw dili malipay kay waoy bahandi nga kanimo igasa gugmang putli mauday pasali mauy bahanding labaw sa bulawan matud nila kaanugon lamang sa imong gugma o parayi dili malupa kining pagbati bisan samsam sa nakatarungan kay unsa pay bili ning kinabuhi kun sa gugma mo inikawan Inako nga dili ka mutuo sa mga pagtamay kung naangko Inako nga dili mo kawangon damgo pasali sa gugma mo damgo kog pagsali sa gugma ayun ang matud nila ano na yan signature song ni ni Pilita. O Cebuano song siya. Iba yung matud mo sa matud nila. Diba, Ber? Mga ibang kanta yan. Pero minsan, pag kinakanta ko yan, para rin akong sinikurong. Bumabaha yung luha sa loob. Kasi chismoso Oh, sabi nila, hindi raw ako bagay sa'yo na yung magmanggat, maano sa pag-ibig mo. Sabi nila, hindi ka raw masaya. Wala raw akong kayamanan na ibibigay sa'yo. Ang maibibigay ko lang, dalisay kong pag-ibig at yung paniniwala, pananampalataya sa'yo. Yun ang kayamanan na masigit pa sa ginto. Yan ang sabi niya. Sabi nila, sayang naman. Huwag nang ganyan, huwag mo nang ipigin yung tao na yan. Huwag yan, sabi niya. Tapos sabi niya, bakit? Mayroong katarungan gusto niya ako, gusto ko rin siya. Paano ba? Sabi niya, kay unsa pay bili, ano pang halaga ng buhay na ito na inihanda ko sa iyo ang pag-ibig ko. Pero ngayon, sabi mong totoo, bakit mo dinapurak ang aking pagkatao? Sabi niya. Sa mga pagtamay kong naangkon, inako nga dili mo kawangon. Wag kong sabihan mo ko huwag kang aalis. Ayaw ganon ang sabi ng Cebuano. Damgo ay panaginip. Yun. Yung pasalig, yun yung yung nananampalataya ka sa kanya sa pag-ibig niya. Ewan ko, gugma-gugma pa iniingini-ngani Ayan ang talagang translation ng matud nila. Pero merong matud nila na Tagalog version.
Kakantahin ni Ber. Susunod, kakantahin ni Ber yan. Oh. Kipilita rin yun. Ba't alam mo interpretasyon? Ikaw na lamang. Province mo? Ako ay marunong ng Cebuano. Oo. Nung araw ako nagawi ako sa doon. Sa dulon-dulo ng Anahawan, Hinunangan, Hinundayan, St. Bernard, Sibunga. Naikot ko yung buong Leyte. Hanggang kabila ng Tacloban, Bohol. Ganun. So, yung lingwahe, kamahanan, Cebuano, pero pagdating mo ng ibang parte ng Leyte, yun D nagiging G. Di ba? Sabi niya, ako'y bahandi. Di ba? Para nagmumura siya. Hindi, pero meron kasing parang Pilipino. Ang Pilipino merong formal din at saka may informal. So sa Cebuano, pag nagwa-wa, informal yan. Dapat wala. Sabi ng mga taga-Dalaget, Cebu, sabi niya, ang kalayo, mikalatkat sa balumbong. Ang ibig sabihin mikalatkat, hindi naman talaga mikalatkat, dapat mikatkat. Ang kayo o ang apoy ay tumawid na dun sa sa pader, sabi. Ang kayo mikatkat sa bumbong. Kaya binibiro nila yung mga Dalaget kasi lahat ng letter L pinopronounce nila. Yan, mga taga Carmen, Cebu. Maayong gabi kaninyong tanan diha sa Cebu at sa akong yung dati kong boss na nasa Cebu. Maayong gabi sa imo, ma'am. Ayan, si Desiree Quintanar Gonzales. Ayan. Ang susunod na ating aawitin ay Anak Dalita.
Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Inilunsad ng Office of the First Lady bilang tugon sa pangangailangan ng mas malawak na access sa mga serbisyong medikal at laboratorio, ang Lab for All. Nagsilbi rin itong inspirasyon sa pag-procure ng 83 bagong Pilipinas mobile clinics para maghatid ng promotive at preventive health services sa mga underserved areas. Para matugunan ang agwat sa primary care, 41 bagong urgent care and ambulatory services o bukas centers ang itinayo para mas mapadali ang access sa mga serbisyong pangkalusugan sa bawat komunidad. Inilunsad din ang Kagawaran ng Kalusugan, ang pinakabago nitong initiative para mas mapabilis ang realisasyon ng universal health care, ang Purok Kalusugan. Sa ilalim ng Administrasyong Marcos, binibigyan ng mas mataas na pagpapahalaga ang ating mga health worker. Ngayong taon, nakapagbigay ng suporta ang Kagawaran sa 1,415 na mga scholars sa iba't ibang health courses sa ilalim ng DOH Pre-Service Scholarship Program at 344 underboard nursing graduates ang naka-enroll sa Clinical Care Associates Upskilling Program sa CHED-funded Specialized Nursing Review Program. Marami na ho tayong na-accomplish at marami na ho tayong proyekto. Pagmamahal sa sariling produkto. Ito rin ang isa sa isinusulong ng Philippine Reclamation Authority. Ang ground floor ng Philippine Reclamation Authority, inilaan nila para sa 80 lalawigan sa ating bansa na ipinagmamalaki ang mga produktong yari sa kanilang probinsya. This is a few steps of a journey of 1,000 miles. We have been here for about a year. Umpisahan na po natin ang mga groundwork. Mas magiging sentralisado at produktibo rin ang serbisyo ng gobyerno sa taong bayan dahil magkakaroon ng opisina ang ibang ahensya ng pamahalaan sa bagong PRA building. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa Cebu, bawat biyahe ay puno ng kwento. At dahil sa tourist rest area na pinatayo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT, mas mapapadali at magiging organisado ang pagbisita ng mga turista dahil mayroon ng isang gusali na maaaring puntahan para sa lahat ng kanilang pangangailangan. I am affirming my commitment to advancing this country's tourism industry. This prioritization goes deeper than merely stimulating economic activities and generating job opportunities. It springs from the genuine love that you, me, and all of us have for the Philippines. Isang patunay ng pagkakasakatuparan ng pangako ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na mas maunlad na sektor ng turismo sa bagong Pilipinas. Ano ang EcoZone? Bakit ito mahalaga sa programang Build Better More ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Paliwanag ni PEZO Director General Tereso Panga. Ang konsepto ho niyan, may tinalagang lugar para doon ho maglo-locate yung mga mamumuhunan na kung saan ang PESA lang ho ang merong exclusive jurisdiction dito. Other than the jobs, definitely yung mga host LGUs will also benefit from yung increased income nila at yung multiplier effects because of yung presence ng industry. Under President Ferdinand Marcos's administration, 27 economic zones na ang naiproklama. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Dulot ay trabaho para sa mas maraming Pilipino. A substantial number of investment pledges have already commenced operations with many more at various stages of development. Sa bilang natin, bukod sa malalaking kita para sa bansa, makakalikha ang mga ito ng mahigit 200 at 2,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang EcoZone program sinimulan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay nakapagbigay na ng 1.8 milyong trabaho sa ating mga kababayan at sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 27 economic zones na ang naiproklama ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Ibig sabihin nito ay mas maraming oportunidad na trabaho para sa mga Pilipino. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality,
and competitive jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan. Radyo Pilipinas Magazine. 1278. Sarday, tanagan mong makasambitan. No, malagip ka, usok kinabang aral. Pamulinawin, usok kending agman. To'y mastasok, agray ka sadyang. Panunutin man, di ka pagintutulban. To'y agayat, agray ka sadyang. Pamulinawin, usok kending aman. To'y umasasok, agray ka sadyang. Panunutin man, di ka pagintutulungan. To'y agayat, agray ka sadyang. Pamulinawin, usok kending aman. To'y umasasok, agray ka sadyang. Panunutin man, di ka pagintutulungan. To'y agayat, agray ka sadyang. Panunutin man, di ka pagintutulungan. To'y agayat, agray ka sadyang. To'y agayat, agray ka sadyang. Yan ang version ng Mabuhay Singers, Pamulinawin. Ano ba ibig sabihin ng Pamulinawin? Hindi ko alam. Nakalimutan ko Hindi, ano ibig sabihin ng Pamulinawin? Hindi ko Hindi pinag-usapan. I-research natin sa isang linggo. Oo, research natin. Sinabi na sa amin ni Ray Lucero, nakakalimutan na. Ilocano ba? Ilocano? Oo. Ito, Pamulinawin? Ilocano? Ilocano ba? Ilocano yan. Ha? Ilocano yan. Ilocano, sigurado ka. Hindi Pangasinense, ha? Sige. Ilocano ba? Bagay, merong Nanasudi, malamang. Ilocano, Anaga, Ilocano, tama? Alam natin. Alam niya, Tere. Siyempre. Alam ko lang yung budget laing. Baset. Ibig sabihin ng baset. Maliit lang. Maliit lang. Ang takal. Malaki. Yan. Parang may gusto linawin. Pamulinawin. Parang gano'n.
Gano'n Bagay ako, may mga tsahin ko Ilocana Mga taga... Yung iba naman, magkakahalo kasi sa Manggatarem na bahagi ng Pangasinan, magkahalo, Pangasinense at Ilocano. Minsan pati mura nga nila, alam namin Ha? Mrs. ko Ilocana Chinese yun Ilocana pala si ano pangalan? Lolita. Puwa apelido no. Puwa ano yun Sa Fukien, pag sinabing Pua, kalahati. Pero yung Puwa, iba yun. Iba yun. Maaaring native yun doon sa mainland China. Meron kami pangalan sa Chinese. Kaya lang, ma-off the air tayo. Hindi, mga biro Alam ng asawa ko yan. Kasi lahat ng mga anak ko may pangalang Chinese. Lahat kami pangalan kami Chinese. Ang problema, mayroong biro doon na hindi ko pwedeng sabihin on the air. Baka tayo maano tayo. Kasi sensor talaga tayo, Bers. Alam mo na yon. Mga kantahing kagaya nung Naranyaga, Bulan. Di ba? Ilocano yan. Oo. Pero pag sinabi mo na kasi yung sisiwit, hindi naman Ilocano yun Igurot. Tapos yung marami na tayong nakantang Monsoyo pa yun. Susuyo. Monsoyosoy ba yun? Naranyog ka bulan. Nakanta na yan. Di mga lokalidad, kasi hindi pa rin tayo nakakanta ng Kapampangan. Di pa. Siguro yung Ating Kupong Singsing. Ating Kupong Singsing. Sarumbangin, di pa natin nakanta yan. Ating Kupong, di pa. Hindi pa yata. Marami tayong kantahin na mga ganyan na pwede nating assignment natin yan. Ating Kupong Singsing. Oo, maraming kanta sa Tausug na hindi pa natin nakakanta. Kaya lang, si Cecil, sayang. Si Cecil kasi marunong marunong ng Maranao. Marunong siya. Andamanaya. Yan. Kuya, magpaalam ka na. Hanggang sa Sabado pong muli. Ayan. At saka, first Saturday. Hindi nakakanta. Muna natin. Sabado, wala ka nang ubo. Absentee si... Wala na tayong ubo. Absentee Suarez. Ikaw, Nick, sinabihan kita kanina yung pambuan Pambuan, Ay, yung mga pamangkin ko dyan, yung dalawang pamangkin kong teacher dyan. Baka pupunta dyan yung mga pinsan mo galing Canada. Ayos. Sila Ninya, taga si Kap, hindi mo natin, si Chingay. Batayin ko pala yung sa barangay namin, si Barangay Kapitana Chingay Bilaos. Kasi kaya nakilala ko kasi kumuha ko ng permit doon sa yung gawaan ko ng electric fan at yung battery charger. Masipag to magbuting-ting ng mga ventiladores, sabi ng mga Kastila. Washing machine. Tinapon na nga namin yung washing machine. Hindi ka dumating. Tagal ka doon. Pinakuha ko kay Fred. Halos maghapon na ako doon. Oo nga, Ber, ikaw? Hanggang sa muli pa pakikinig ng Kundiman at iba pa. Huwag kayo magsasawa makinig sa programa. Ba't naman magsasawa? Huwag kayo magsawa sa programa. Huwag kayo magsawa sa mga kwentuhan namin. Tsaka sa mga... Kung mga request sila, may request. Sana mag-request kayo. Hindi po namin nababasa yung live streaming, pero binabati ko lahat ng mga nanonood sa live streaming. Peping? Okay. Sana po kahit kaunting kasiyahan, nakapagdulot kami sa inyo dito sa Kundiman at iba pa. Hanggang sa muli po. At iba pa hanggang sa Sabado muli. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song.